Nakadaan na ba sa newsfeed nyo ang mga post na may larawang kapag pinindot nyo ay mapupunta kayo bigla sa mga website o applications? Hindi kayo nagkamali ng pindot. Sadyang mayroong link ang litrato. Ayon sa isang IT consultant at cybersecurity expert, social media poisoning ang tawag dito, kung saan nakikisabay ang ilang content creators sa mga viral na usapin, nagpo-post ng picture, at oras na mayroong pumindot nito ay mariredirect ang tao sa isa pang online platform. Ang catch, nakakakuha ng komisyon ng mga online sellers o shopping affiliates gamit ang ataking ito dahil link sa online products ang laman ng karamihan dito. Yung dati, nung hindi pa yung tulad nung ngayon na may letter I, no, may tulad yan ng type na click here for the full story. And then meron yung dati, yung see more, tapos pag-click mo ng see more, then sa iba din napupunta. Dinadaya nila yung embed na link ng social media ngayon, no? Minsan pa ay pinuputol ang mga litrato para mahikayat ang netizens na pindutin ito. Harmless man kung titingnan sa una ang ganitong gawain, ang worst case scenario raw, maaari itong gamitin upang manghack ng accounts dahil posibleng makuha ang browser data at cyber information ng isang tao sa sandaling mahulog sila sa pain ng social media poisoning. Pwede rin daw mauwi sa pag-install ng virus sa mga gadgets kapag hindi nag-ingat, kaya labis na paalala sa lahat, maging masinop at mapagmatsyag. So kapag may letter I, you can actually click it para makita nyo muna na is it safe to visit ba. Pero kung social media poisoning ang usapan, pag nakita nyo na yung letter I, much better na wag nyo na lang i-click. At para naman sa mga gumagamit ng interes ng tao upang kumita o manloko, huwag gamitin ang maiinit na balita o chismis para lang sa pera. Talagang against the policy ito ng ilang mga e-commerce platform, no, o yung mga online shopping platform, kasi nga it's a deceptive advertisement, no. So siguro might as well try to lessen yung ganong klaseng strategy, kasi the moment naman na malaman ng online shopping platform yung ginagawa nila, mawawalan din sila ng kabuhayan. Hindi naman daw masamang mag-market ng mga produkto online para kumita. Pero hindi rin dapat ginagamit ang kapangyarihan ng teknolohiya upang manlinlang o manloko ng tao. Mobile Journal, Mary Mon Reyes po, hatid ang mukha ng balita.